Magandang araw. Tayo ngayon ay dadako sa ikalawang bahagi ng ating leksyon at ito ay may pamagat na ang pamamagitan o ministeryo ni Jesus bilang saserdote. Ang panukala ng pagliligtas ng Diyos ay lubos na nagsasaalang-alang ng bawat kahinaan ng tao at bawat kapangyarihan ng kaaway. Sinasabi ni David, ang pagliligtas ay sa Panginoon. Sumayong bayan nawa ang iyong pagpapala. Awit 3 verse 8. Nang si Honas ay tumangging ipahayag ang pabalita ng Diyos tungkol sa kaligtasan sa Ninibe, siya ay humantong sa kailaliman ng dagat, sa loob ng tiyan ng isang malaking isda. Nang siya ay sumigaw, ang pagliligtas ay mula sa Panginoon. Sinasabi ng Biblia na inutusan ng Panginoon ang isda at iniluwa nito si Honas sa tuyong lupa. Honas 2 verses 9 hanggang 10. Mayroong 7 bahagi sa kabuhayan ni Kristo na nakatutulong sa isang tao na makaraan mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sa pag-aaral na ito ay ating tatalakayin ang pangkasalukuyang buhay ni Kristo at kung ano ang ginagawa niya ngayon para sa atin. Unang tanong, ano ang kinailangan kay Kristo upang maging saserdote? Ang kinatawan ng tao sa harapan ng Diyos. Basahin ang Hebreo 2 verses 14 hanggang 18. Si Kristo ay naparito upang ipahamak ang diablo at upang palayain ang tao mula sa pagkaalipi ng kasalanan hanggat maaari. Upang magawa ito, nakibahagi siya sa laman at dugo, siya ay namatay at siya ay ginawang isang saserdote magpakailanman. Ikalawang tanong, ano kung gayon ang unang mahalagang bahagi ng kabuhayan ni Kristo? Lucas 2 verses 10 hanggang 11. Kaya't sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot sapagkat narito dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo ang Panginoon. Nang si Kristo ay lumagay na sa pagiging taong laman, itong tinatawag na pagkakatawang tao niya, siya ay naparito bilang tagapagligtas ng tao. Ito ang pasimula ng pagkatupad ng pangako ng isang manunubos na sinasabi sa Genesis 3 verse 15. Anong ikalawang mahalagang panig ng kabuhayan ni Kristo? Hebreo 5 verse 8 at 9. Bagamat siya'y isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang maging sakdal, siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Bago si Kristo mamatay, alang-alang sa kasalanan ng iba, dapat niyang ipakilala na maaring mabuhay ang tao ng isang kabuhayang hiwalay sa kasalanan. Si Kristo ay ginawang sakdal para sa kanyang gawain ng pagkasaserdote at ito'y sa pamamagitan ng pagdanas ng kahirapan na naging kapalaran ng sangkatauhan. Sa pagkaunawa ng ating mga tiisin at mga suliranin, maaari siyang maging isang mahabagin, maunawaing tagapamagitan. Basahin ang Hebreo 2 verse 17 at 18, chapter 4 verse 15, chapter 5 verses 1 at 2 at 7 hanggang 9. Ikaapat na tanong, bakit ginawang saserdote si Kristo? Basahin ang Hebreo 10 verses 11 hanggang 14. May 4 na bagay na naganap bago si Kristo naging saserdote. Ang pagkakatawang tao, ang pagkapako sa krus, ang pagkabuhay na mag-uli, at ang pag-akyat sa langit. Ang pag-upo ni Kristo sa kanan ng Ama ay hinulaan sa awit 110 verse 1 at verse 4. At nasumpungan ni Pablo ang katuparan nito pagkatapos ng kamatayan, pagkabuhay na mag-uli, at ng pag-akyat sa langit ni Kristo. Basahin ang Hebreo 1 verse 3. Ipinaglilingkod ni Kristo ang mga kagalingan ng kanyang tumutubos na pagpapasakit. Basahin ang Hebreo 8 verse 3, chapter 9 verse 12 hanggang 14. Ikalimang tanong, ano ang isang tagapamagitan? Siya ay isang tao na tumatayong tagapayapa na mayroong alitan. Si Kristo ay hindi lamang tumatayong tagapayapa kundi binayaran pa niya ang utang ng tao.
Siya ay namatay sa lugar ng tao at dahil sa sakripisyong ito, si Kristo ay naging ating tagapamagitan. Ika-6 na tanong, bakit kailangang si Kristo ay bumalik sa langit? Una, upang maibigay ang banal na espiritu. Basahin ang Juan 16 verse 7. Ikalwa, upang mapasimulan ni Kristo ang kanyang pamamagitan alang-alang sa atin. Basahin ang Roma 8 verse 34. At ikatlo, upang makapaghanda siya ng isang tahanan para sa kanyang bayan. Basahin ang Juan 14 verses 2 hanggang 3. Ilang tagapamagitan mayroon sa pagitan ng Diyos at ng tao? Ika-7 tanong. Unang Timoteo 2 verse 5. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Ika-8 tanong, bakit ang gawain ni Kristo bilang tagapamagitan ay kailangan sa kaligtasan ng tao? Sa santuaryo sa ibabaw ng lupa, ang katubusan ay inaaninuhan ng iba't ibang paghahandog. Kung dinadala na ng makasalanan ang kanyang biktimang panghandog, kinukuha ng saserdote ang dugo ng hayop kung ito ay mapatay na at inilalagay iyon sa mga sungay sa dambana. Ito ay tinatawag sa Biblia na gawain ng pagtubos. Basahin ang Levitico chapter 4 verses 25 hanggang 26. Kaya ang pagtubos ay binubuo ng handog na dinala ng tao. Gayon din ang paglalapat ng saserdote sa mga benepisyo nito. Ang panukala ng pagtubos ay sumasaklaw hindi lamang sa kamatayan ni Kristo alang-alang sa iba, kundi gayon din sa kanyang ministeryo bilang dakilang saserdote natin. Upang magamit ang mga benepisyong kanyang pagpapasakit, si Kristo ay nabuhay na mag-uli para sa ating ikaaring ganap, Roma 4 verse 25, at pumasok sa langit bilang ating dakilang saserdote. Basahin ang Hebreo 9 verse 12. Ika-9 na tanong, anong tinutukoy ni Pablo nang banggitin niya na kinakailangang palitan naman ang kautusan? Hebreo 7 verse 12. Ito ay walang kinalaman sa 10 utos. Sa talatang 11 ay nililiwanag na ang kasakdalan ng pagkasaserdote ni Kristo ay hindi masusumpungan sa pagkasaserdoteng Levitikal. Sapagkat ng pagkasaserdote ay napalitan, talatang 12, nangailangan noon ng pagbabago ng utos na namamahala sa pagkakaroon ng mga saserdote. Sapagkat itinakda ng Diyos Ama na si Kristo ang maging saserdoteng tagapamagitan ng tao doon sa templo sa langit, nangangahulugan na ang batas noon tungkol sa pagkasaserdote ay nagwakas na sa kamatayan at sa pamamagitan ni Kristo. Ika-10 tanong, ang tribu ba na panggagalingan ni Kristo ay maglilingkod sa pagkasaserdote? Hebreo 7 verse 13 hanggang 14. Sapagkat ang tinutukoy ng mga bagay na ito ay kabilang sa ibang angkan, na doon ang sino may hindi naglingkod sa dambana, sapagkat maliwanag na ang ating Panginoon ay nagmula sa Huda at tungkol sa liping iyon ay walang sinasabing anuman si Moises tungkol sa mga pari. Ika-11 tanong, sa pamamagitan ng kaninong kapangyarihan naging saserdote si Kristo? Basahin ang Hebreo 7 verse 15, 16, 20 at 21. Ang santuaryo sa lupa ng Israel kasama na ang mga saserdote nito ay naging anino ng kamatayan at makasaserdoteng paglilingkod ni Kristo. Ang isa pang matandang pagkasaserdote na kay Melkisedek, ang hari ng Salem, ay hinulaan din na magiging isang uri ng pagkasaserdoteng paglilingkod ni Kristo. Awit 110 verse 4. Si Melkisedek ay isa noong haring saserdote. Ang katunayang ito at saka ang kahulugan ng kanyang tungkulin o pangalan, hari ng kapayapaan, hari ng katwiran, ay ginawa siyang karapat-dapat na anino ng makaharing pagkasaserdote ni Kristo sa langit. Ang kapangyarihan ng Ama ang nagsabing na dahil sa walang katapusan ang buhay ng kanyang anak, ay dapat siyang maging isang saserdote magpakailanman. Basahin ang Hebreo 7 verse 28. Ika-12 tanong, anong ginagawa ngayon ni Kristo sa langit? Hebreo 9 verse 24. Sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa santuaryo na ginawa ng mga kamay ng tao na mga kahalintulad lamang ng mga tunay na bagay,
kundi sa mismong langit upang dumulog ngayon sa harapan ng Diyos para sa atin. Ika-13 tanong, sa anong mga kondisyon nakikitungo sa atin ang ating dakilang saserdote? Hebreo 8 verse 6. Subalit ngayon nagtamo si Kristo ng ministeryong higit na marangal, yamang siya'y tagapamagitan sa isang higit na mabuting tipan na pinagtibay sa higit na mabubuting pangako. Ang kasunduang bagong tipan ay siyang pangako ng Diyos na ilalagay ang kanyang utos sa ating mga puso at mga pag-iisip. Basahin ang Hebreo 8:7 hanggang 13, chapter 10, verse 16 at 17. Ang Diyos ay hindi na nagbabago ng kanyang saloobin sa kasalanan at sa kanyang utos. Siya ay nagpapatawad ng kasalanan dahil sa kamatayan ng kanyang anak. Ika-14 na tanong, kanino maipakakamit ang benepisyo ng kasalukuyang ministeryo ng pamamagitan ni Kristo? Una, para sa nagsising makasalanan. Dahil dito, siya ay may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Hebreo 7 verse 25. Basahin ang unang Juan 1 verse 9. Ikalwa, para sa mananampalatayang nagugumon sa pagkakasala. Unang Juan 2 verse 1. Mga munti kong anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo, upang kayo huwag magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo na siyang matuwid. Dahil sa palagiang pamamagitan ni Kristo, maaaring kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya, upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makatutulong sa panahon ng pangangailangan. Hebreo 4 verse 16. Dahil sa kanyang kabuhayang hiwalay sa kasalanan, ang kanyang kamatayan doon sa krus ay naging mabisa. Ngayon siya ay namamagitan alang-alang sa atin bilang ating dakilang saserdote. Ang kanyang tagumpay ay sapat na para sa bawat nagsisising tao na nananampalataya. Ang isang panghuling bahagi na sa dakilang panukala ng kaligtasan ay ang pagbabalik ni Jesucristo. Gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas na mga nagsisipaghintay sa Kanya. Hebreo 9 verse 28. Ang 7 dakilang mga katotohanan tungkol sa kabuhayan ni Kristo na nagbigay sa atin ng katiyakan ng buhay na walang hanggan ay una, ang kanyang kadiyusan, pangalawa, ang pagkakatawang tao niya, ikatlo, ang kabuhayan niyang hiwalay sa kasalanan, ikaapat, ang tumutubos niyang kamatayan, ikalima, ang kanyang pagkabuhay na mag-uli, ikaanim, ang kanyang pag-akyat sa langit at pamamagitan, at ikapito, ang kanyang ikalawang pagparito upang tanggapin ang kanyang bayan sa kanyang sarili. Sa ikatlong bahagi ng leksyong ito, tatalakayin natin ang may pamagat na ang tatlong persona.